mahirap patayin tong damong ito sa maisan. Ito yung umakyat sa maisan pag lumaki. Pero kahit ganon, na sinaktan siya ng pinaghalong glyphosate, sulfate at silhouette. Ito, medyo late tayo naglagay ng or nag-spray ng pamatay damo, kaya ito. Pero nagyeyero na po siya. Ito, nasaktan po siya. So, sa ganyan na klase, hindi siya makakaarangkada kagad. Hindi man siya mamamatay. Kasi mamangyari dito, ito, magsasanga siya dito. Pero late na siya. Malalaki na yung mais bago siya makakaporma ulit. Importante, hindi man natin siya napatay, pero nasaktan po sila. Dito sa parting ito ang dami, pero nasaktan po sila. Hindi sila basta-basta makakahabol sa mais. Ito, mahaba na yung mahaba na yung baging, pero nasaktan po siya. Ayan, so yan pong kagandahan ng mga solution na ginagamit natin na tinuturo po natin dito, at pwede nyong gayahin kung gusto nyo pong maging epektibo yung inyong mga pamatay damo. Ito yung ating mais na itinanim noong December 4. Halos 18 days na po ito mula nung ating itinanim. So ito yung hindi pa tumutubo, nilagyan na natin ng abono. Tapos tumutubo pa lang, pinatubigan na natin kaagad. Kaya pantay-pantay po siya. Maganda po ang kanyang bulas ngayon, talagang umaarangkada na rin. So siguro 4 days pa mag-aabono na po tayo dito. 20 days or 20 to 22 days mag-aabono na po tayo para mabilis siyang lalaki. Itong ating katabi, nauna siya siguro ng 3 days, pero hindi pantay-pantay yung laki ng kanilang mais. Itong ating mais, dahil wala pang tubo, nag-abono na tayo, at katutubo pa lang, nagpatubig na tayo, kaya makita niyo po pantay-pantay yung kanyang laki. At konti lang po yung hindi tumubo. So more or less, pag ganito ang inyong mais, sure po na makukuha nyo yung ani na 10 tons per hectare. Sa dulo ng ating pinagtamnan ng mais, ito po yung kanilang tanim. Ang alam ko, siguro mag 2 weeks na rin ito. Hindi pa ito inabonohan, hindi pa rin pinatubigan. Marami nang nalalantay dito kapag tanghaling tapat. Ito po ang mangyayari kapag sa inyong lugar nagtanim kayo ng mais, walang ulan, tapos hindi kayo kagad nag-abono at patubig. Ito po yung magiging sitwasyon ng inyong mais. Maaantala po ang kanyang paglaki. Ito po yung ating mais, halos nauna lang siguro tayo ng hindi ko alam kung 4 o 5 araw. Magto 2 weeks na rin yata ito pero itong sa atin 18 days na to, 18 to 19 days na to. So pero makikita nyo yung bulas at kanyang arangkada dahil naibigay yung kanyang pangangailangan sa maagang panahon. So makikita nyo kung titignan nyo yung ating mais, meron na po siyang 6 to 7 leaves na lumabas at palabas na yung mga malalaking dahon niyan. Ito, kung binibilang ko, meron siyang mga 5 hanggang 6 na dahon na rin, pero maliliit yung kanyang dahon dahil wala siyang kinakain na nutrients at saka wala ding moisture. So andyan yung kanyang mga dito sa banda rito, talagang maliliit yung kanyang mga mais dahil sabi ko hindi pa napatubigan at wala pang abono. So ito, nagbibigay lang po tayo ng parang recommendation sa may-ari, pero wala dito yung may-ari, at sa mga nanonood na kung ganito ang inyong mais, huwag niyo pong pabayaan kasi sayang yung inputs, sayang yung ating gagastusin. Ang ganda pa naman ng tubo, napakakapal, kaya dapat mapatubigan na to at maabonohan para magiging kagaya siya ng atin, ang kapal at ang lalaki na, dahil timing po yung paglalagay natin ng abono at patubig. So kung kayo nanonood sa ating video,
So, isang aral po na dapat nyong malaman kung kayo nagtatanim, alagaan po natin ang ating mais. Ibigay po natin ang tamang sustansya at nutrients na kailangan po nito. Dito sa ating pinagtatamnang na mais ay napakaraming kabuti na wala naman sa mga katabi nating mga lupa na nagtatanim din ng mais. Dito sa atin halos napansin ko na 5 to 6 years na yata na tayo ay tinutubuan ng kabuti na dati hindi naman. Nung napansin ko nang noong tayo gumagamit ng probiotics kagaya ng ating 3K fertilizer ngayon ay dumadami yung mga tumutubong kabuti kung ganitong buwan ng December. Basta nagkapagpatubig tayo ng 2 beses, ito nagsusulputan na po sila. Ibig sabihin na kapag mayroong ganitong mga tumutubo sa inyong mga tinatamnan ng mais o sa inyong mga lupain, ang inyong lupa po ay fertile. Maganda pong tamnan ng inyong lupa pag ganito. Ito nagkalat yung mga kabuti, kaya kita nyo naman ang ating mais napakabulas at napakaganda. Ito ay 1 month pa lang itong ating mais, pero halos aabot na po sa ating baywang ang laki. Nalagay na po natin yung pangalawang abono nito, last na abono. Kita nyo po ang lalaki na nung kanyang lumalabas na mga dahon. Yan yung mga umaabot ng 1 metro na dahon, 1 yard to 1 meter. Alam nyo po na kung kayo gumagamit ng mga tain ng manok o ano pa mga organic fertilizer, kung hindi yan nabubulok kaagad, hindi yan nakakain ng halaman. Hindi kagaya dito na nakakain niya kaagad, kasi makita nyo, yan yung mga indikasyon na talagang mataba at nakakain ng ating mga halaman, yung mga organic material na nilalagay natin sa ating lupa, particularly yung mga nabubulok na rice straw, nabubulok na yung mga kahoy o stalks dati ng mais. Alam niyo po, kapag kayo gumagamit ng yung mga organic matter, like for example gumagamit kayo ng ipot ng manok at hindi kayo nag-i-spray ng probiotics or yung mga lactobacillus, hindi po yan mabubulok kaagad. It takes time po kasi para mabulok yung mga organic material, kaya sinasabi nila it takes siguro mga 2 to 3 years bago mabulok o bago tuluyang ma-decompose yung mga nilalagay yung mga dumi. Kaya ganito po ang explanation niyan. Kapag naglagay kayo ng maraming ipot ng manok sa inyong sakahan o sa inyong lupa at hindi nabulok kaagad, sayang po dahil hindi magagamit ng inyong halaman yung mga inilagay nyong mga fertilizer or organic fertilizer na yan. Kagaya po ng alimbawa kayo nagluluto, hinihintay nyong maluto yung pagkain, lumipas ng iyong gutom or parang nakakain ka na dahil sa tagal ng iyong paghihintay, hindi pa rin tapos o hindi pa rin naluto dahil matagal maluto. Hindi mo pakikinabangan yung alimbawa nagpaluto ka dahil na parang matagal ka nang naghihintay, na lumipas na yung gutom mo or kumain ka na dahil sa yung paghihintay, hindi mo pakikinabangan. Hindi kagaya dito na yung mga organic material dahil sa paggamit ng probiotics, yung kagaya ng ating 3K fertilizer, na didecompose po siya ng mabilis. At na-prepare siya po siya kaagad dahil sa tulong ng mga microorganism na tumutulong para ma-decompose yung mga organic material na yan. So yan ang rason kung bakit lagi tayo gumagamit ng 3K fertilizer sa ating halamanan, dahil tingnan taon-taon, mula nung nagtanim tayo ng mais, pang-5 na yata taon to, 5 years na ganito yung ating mais, napakaganda, at hindi tayo bumababa sa 10 tons dry per hectare. Yun ang ating ating average. So ito, napakakapal na naman itong ating mais at napakalalaki, napakabulas niyan. Sigurado na aani ulit tayo ng 10 tons per hectare. So yun ang dapat
nyong malaman, yun ang dapat nyong matutunan, na hindi porket naglalagay kayo ng organic material ay pinakikinabangan kaagad yan ang inyong mga tanim. Gumamit po kayo ng probiotics para ma-decompose kaagad at pakinabangan ng inyong tanim ang inyong mga nilalagay na organic material, especially yung mga naglalagay ng ipot ng manok. Kaya dito makikita natin na isang indikasyon na napakataba nitong ating lupa ay yung pagkakaroon ng maraming mushroom or kabute na tumutubo dito. Pagpatuloy nyo po yung mga panonood, balik po kayo dito sa ating page para matutunan nyo po. Panoorin nyo lahat yung ating mga video para lalo kayong gumaling. I am David Danyo Jr. of the Philippines, member of the Global Farmer Network, and I am also a corn producing farmer. I am now showing you my 30 days old corn, and it was already irrigated twice, artificially because there is no rain in our part at this month until March, I think. And here we use commercial fertilizer, the chemicals like the urea and the complete fertilizer. But one thing that we also use and apply here in our farm is the probiotics like the lactobacillus. We have already done that, applying lactobacillus for the past 10 years. So that's why our farm has a lot of mushroom, especially after the second irrigation. And mushroom is one of the indications that if the mushrooms will appear in your soil, in your soil, it indicates that your soil is fertile. Your soil has a lot of organic materials that can be consumed by the corn. So let me show you the some of the mushrooms that are grown or appeared in my soil, particularly in my farmland. Here they are. They usually appear in month of December, and I think that this one indicates that my soil is fertile. So that's why in the past 5 years I continue to produce 10 tons per hectare in my corn field. So this corn is about maybe 2 feet, more than 2 feet in height, and they are already growing fast because they have already absorbed the fertilizer that we have applied in it. So this corn is a hybrid corn, a hybrid yellow corn. It is a Bt corn. Then we have already sprayed glyphosate here to control the weeds, and also foliar fertilizer to induce faster growth and bigger stalks, so that it will also bear bigger fruits. So I hope that you will continue to watch this channel, so that you will going to learn techniques and procedures on how to make your plants produce and grow faster, and also how to restore the fertility of your soil.